Ang bayan ay parang isang barko kapag ito'y lumubog kasama pati ang pasahero. Ito ang kataga ngayon ng mga pasayenyo. Napatunayan nilang sa pagtutulungan, unti-unti nilang mayaahon ang kanilang lusod sa kahirapan. Alamin natin ang kakaibang bayanihang lumalaganap ngayon sa Pasay. Pugad daw ng mga makasalanan at kriminal ang Pasay. Mga beer house, pasugalan, basura at squatter ay karaniwang pangitain sa lungsod. Pag nagsama-sama, tiyak kayang-kaya. Pero may naiibang mukha ang Pasay ngayon. Masigla, puno ng pag-asa at makajos. Panginoon, maraming pong salamat. Patunay dito si Nanay Choleng, isang miyembro ng Bayanihan Banking Program ng Pasay. Bago ako sumali dyan sa Bayanihan Program, ang buhay ko talaga is sa bahay lang. Luto, laba, palingki, asikaso sa asawa, sa anak, ganun lang. Isang pedicab driver ang kanyang asawang si Mang Arthur. 4 ang anak nila. Isa ang nasa kolehiyo at 3 ay nasa high school. Pinagkakasya nila ang kita ni Mang Arthur na 200 hanggang 250 pesos kada araw. May kaltas pa itong 50 pesos na boundary. Siyempre, 50 na yun. Maraming bagay na sa amin yun. Pambili na yun ng mantika, asin, bitsin, bigas. Hindi nagdalawang isip si Nanay Choleng nang imbitahang sumali sa Bayanihan Banking Program. May pera dito, anang kabarangay na nag-aya sa kanya. Dito madali siyang makautang, pero at the same time tinuturuan naman siya mag-save. This is not a dole-out program. Yun ang importante. Ayaw namin turuan na maging manghihingi ang mga tao natin na maging pulubi. Dito tinuturuan natin sila mag-impok. Binubuo ang Bayanihan Banking Program ng iba't ibang financial centers o FC. Ang FC ay isang grupo mula sa isang barangay. May 20 hanggang 30 miyembro sa isang FC. Ang bawat miyembro ay obligadong magbigay ng kontribusyon sa kanilang FC. Pinag-uusapan kung magkano ang kanilang kayang ibigay kada linggo. Ang kanilang pinagsama-samang pera ay ipinapasok sa bangko o sa kooperatiba upang tumubo ng interes. Lingguhan nagpupulong ang mga miyembro. Pinamumunuan ang pagtitipon ng isang account officer na nangongolekta ng pera. Siya rin ang nagtuturo sa mga miyembro kung paano makapag-impok at maging wais sa buhay. Paglipas ng 6 na buwan, maaari nang umutang. 2% lamang ang interes kada taon at walang kolateral na kailangan. Di hamak na mas mababa kaysa sa interes ng bangko na kadalasang di bababa sa 10% kada buwan. Dahil sa kumpleto ang attendance at kontribusyon, si Nanay Choleng ay pinayagang umutang sa kanyang FC. May 48,509 pesos ang kabuoang impok ng 21 miyembro ng kanyang FC. Mula sa hulog niyang 20 pesos kada linggo sa loob ng 6 na buwan, nakautang siya ng 4,000. Sa kanyang application, sinabi ni Nanay Choleng na gagamitin niya ang pera pambili ng pedicab. Nung nag-loan ako, nagamit ko yung ibang pera nila. Nagtiwala sila sa akin na magamit ko yung pera nila, savings nila. Ang nag-doubt sa akin yan, primero yung asawa ko. Oo, sabi niya, baka daw malupo lang dyan dahil dami nang nagdating na mga cooperative sa barangay. Pasalamat din ako dahil nakatulong, nakakapag-aral yung anak ko, nakakaraos kami. Mga anak ko, dyan din, tinuruan ko rin silang mag-savings para pag may mga project sila, may mga field trip sila, hindi na sila hingi sa akin, mag-withdraw na lang sila sa passbook nila. Para naman kay Tess, tila isang epidemya ang Bayanihan Banking Program at madali siyang nahawa. Nakatapos ang pharmacy noong 1984, nahirapan si Tess makakuha ng trabaho. Nag-apply ako ng trabaho. Kaya lang, maliit ako, may diferensya. Hindi nila ako na-accept. May discrimination. Kaya nagtindahan na lang ako. Gamit ang maliit na kapital, naisip niyang magbukas ng tindahan noong 1997. Dahil gustong mapalago ang negosyo, nangutang si Tess sa 5-6. Wala rin nangyari. Malaki ang tubo eh. Pagkalipas ng 40 araw, nagsara na ang kanyang tindahan. 1,000 ang loan. Ang
5-6. Bali 1-2 ang balik. May items pa. Nagbago ang takbo ng buhay nang mag-cruise ang landas ni Tess at ilang miyembro ng Bayanihan Banking Program. Nabuksan niya muli ang munting sari-sari store. Una, hindi kami naniniwala. Pagkatapos nung sabi namin, sige, subukan na. Nung sumali na kami, doon na namin natanto na okay pala. Mas maganda kaysa sa Bombay. Ngayon, inuudyukan si Tess ng kanyang kasamahan na magtayo ng maliit na botika. Kakbay niya ang kanyang barangay sa katuparan ng kanyang pangarap. At para kay Nanay Choleng, naging mas makabuluhan ang buhay. Ang dating may bahay ay isang account officer na ngayon. Yung naumpisa na itong bayanihan, nung nagrupo kami, nakakatulong din sa akin yung mga kasamahan ko kasi may unity kami. Yung pagkakaisa namin, halimbawa may problema ang isa, kailangan i-share mo para malaman ng kamiyembro mo na gano'n ang problema mo. Nagtutulungan nga kayo. Ano po ba ang experience mo? Katagalan, naging officer ako. Dito rin ako naging Christian sa FC. Siyempre, by the grace of God, na gusto ko rin nag-decide din ako na gusto kong humawak din ng grupo ko. Yung sarili ko bang grupo, yung mashiran ko sila, ganyan. Bilang officer, nakabuo na siya ngayon ng 3 financial centers. Sa isang pagpupulong, nasaksihan namin ang mainit na pagtanggap ng pasayenyo sa programa. Inuumpisahan ang lahat sa dasal. Pag bago na itayo yung grupo, sasabihin ko na sa kanila yung programa natin, may prinsipyo ito, pag no God, no success. Not dole out, hindi ito hingi. Sinusundan ang dasal ng pangaral. Padre de pamilya man o may bahay, mariing nakikinig. Pinapaintindi ko sa kanila, yung pera ninyo yan, kako. Kailangan, pag nangutang kayo, balik para makautang din yung iba, para, di ba, gumulong-gulong, lumaki naman ang pera. Matapos ang seminar, kinokolekta na ang kontribusyon. Ang lahat ng transaksyon ay naka-record. Walang sikre-sikreto. Kasi nga, may ledger, tapos sila may hawak silang passbook. Doon nakikita yung mga hulog nila. Tapos, ang magiging hawak ko naman yung ledger. Yun ang ipinapasa ko sa City Hall. 3 kopya yan. Isang hawak ko, isa sa City Hall, isa sa cooperative. May 8,340 pesos na ang barangay na pinamumunuan ni Nanay Choleng. Nag-umpisang mag-ipon ang 19 niyang miyembro noong Marso lamang. Gusto nilang magbukas ng botika sa barangay. I-entice me na gumawa ng kabuhayan dito. Nagpa-5-6 din ho kami. Ngayon, nagpa-5-6 na ho. Hindi na rin ho. Hindi na. This has been replicated by SCT in Manila. Ginaya yung aming programa. And recently, nakita ni Secretary Lina ito. Now, Secretary Lina has issued a memorandum and he wants this replicated sa buong bansa. Malayo na nga ang nararating ng Bayanihan Banking Program. Mula nang ito'y ilunsad ng Vedcor Philippines, isang NGO at lungsod ng Pasay noong Enero taong 2000, may 2 milyong piso nang naipon ang programa mula sa 123 financial centers na kinabibilangan ng 3,045 miyembro. Napondohan na nito ang 987 maliliit na business. Sa taong 2002, ang Pasay ay kabilang sa 19 na finalist na pinakamagaling na programa ng pamahalaang lokal na pararangalan ni Pangulong Arroyo sa Malacanang sa Nobyembre 21. Magandang tingnan na yung katutubo nating practice ng bayanihan o tulungan ay buhay na buhay at pinapalaganap hanggang ngayon. Katulad nga ng karanasan nila sa Pasay.